Nang biglang dumating ang gerila sa likod ni Nami at pinaputukan ang mga bantay ng upper yard. Hindi alam ni Nami ang kanyang gagawin nang makita siya ng lalaki at humihingi ng tulong. Nagpaikot-ikot sa ere si Luffy at nagpakawala ng maraming suntok sa paligid na isa-isang nagpatulog sa mga white parade. Nang tumalon ito papunta sa kanila at ito ay sinuntok ni Luffy. Pero nakaiwas ito at tinapat ang kamay niya sa face ni Strawboy. Saka naglabas ng impact na nagpatalsik sa ating bida. Inutos ni Sanji sa captain na wag bibitiwan si Satori dahil ipapatikim nito ang kanyang ordeal of love. Mabilis nilang inaakyat ang makapal na ulap hanggang sa malampasan nila ito. Nagtaka sila kung paanong nakalutang ang kanilang barko sa ulap. Kaya napagtanto ni Nami na ito ay isang solid form of cloud. Kaya tumalon si Usopp sa dagat ng ulap at nagpatuloy ito sa pagsisid kahit walang nakikita. Naisip naman ni Robin na walang seafloor ang sea cloud na kinataranta nila. Kaya dali-daling pinahaba ni Luffy ang kanyang braso para sagipin si Usopp. Tinulungan naman ito ni Robin at ginamit ang kanyang ability para magpalabas ng mata sa braso ng captain. Paglampas sa ulap nakita nila si Usopp na nahuhulog kaya nagpalabas si Robin ng mga braso at hinawakan ito. Tapos hinila ni Luffy pataas si Usopp at mataetay pa ito sa bigat na gawa ng pressure. Nagawa nilang sagipin si Usopp pero nagsama ito ng mga Sea Kings kaya dali-daling gumawa ng aksyon si Zoro at hiniwa ang isa dito at parang lobong pumutok. Si Sanji naman ang bumira sa isa at binigyan ng malupitang sipa sa bunbunan na nagpak-knockout rito. Nagising na si Usopp at nilabas ang nagtagong isda sa kanyang pants na agad naman niluto ni Sanji at nilantaka ng patay gutom na captain. Nagsasightseeing si Chopper nang makakita ito ng isang barko na sumabog. Kaya tarantang sinabi nito sa mga kasama ang kanyang nakita. Nakita ni Sanji ang isang gerila na mabilis na papalapit. Inatake nito ang Straw Hat at walang hirap na isa-isang pinabagsak sila Sanji at Zoro. Napakabilis ng pagkilos nito na kahit si Luffy ay walang nagawa. Tumalon ito ng mataas at balak pasabugin ang Going Merry pero biglang dumating ang Sky Knight with shining armor at inatake ang gerila. Pinatalsik nito ang lumang tao sa Sea Cloud at bumaba sa Going Merry. Nagpakilala ito na Sky Knight na kasama ang Technicolor na ibon. Nagalit si Nami sa tatlo dahil nilampaso lang raw ng isang gerila. Nanghihina ang katawan ng tatlo dahil hindi pa naka-adapt sa hangin sa paligid. Blue Sea People ang tinawag sa kanila ng mandirigma dahil galing sila sa Blue Sea. Tapos nag-offer ito ng security service sa Straw Hat dahil maraming gerila na aatakihin sila kaya nagbigay ito ng whistle na papatunugin sa oras ng panganib. Tinanong ni Nami ang pangalan nito at nagpakilala ang matanda na siya si Gunpole at si Pierre ang kanyang ibon. Nag-transform ang kanyang ibon sa isang Pegasus na kinadismaya ng Straw Hat dahil kulay weirdo ito. Tuluyan nang umalis ang matanda sakay ng kanyang alaga. Nakakita sila ng isang waterfall at naisip na doon sila magpupunta hanggang sa nakarating sila sa harap ng Heaven's Gate. Pinasok nila ito at nakita ni Usopp ang isang matanda na pinipicturan sila. Nagulat sila nang makita ito na may pakpak tulad sa isang anghel. Sinabi ng matandang babae na kailangan nilang magbayad para sa entrance fee para makapasok sa Sky Island. Tanong ni Nami na paano pag wala silang pambayad kaya sinagot siya na papapasukin pa rin sila. Kaya sinabi nila na wala silang pambayad at gustong pumasok. Pinayagan sila ng biglang may giant lobster na hinawakan ang Going Merry at mabilis itong lumangoy at dinala sila papunta sa Skypiea. Dahil hindi sila nagbayad ay wala silang kamalay-malay na iligal ang ginawa nilang pagpasok sa Heaven's Gate. Kaya mapaparusahan sila ng tinatawag na Heaven's Judgment hanggang sa nakarating sila sa entrance ng God's Land, Skypiea. Namangha sila nang makita ang Angel Island at ang mga kabahayan rito. Nag-umpisa na silang bumaba at in-enjoy ang Sea Cloud tapos pinakawala ni Nami ang agresibong ibon at lumipad itong palayo. Naglaro ang mga isip bata habang si Sanji ay nag-explore sa paligid. Kinagat ni Luffy ang isang buko pero nabungal ito sa tigas kaya binagsak niya ito sa matigas na ulo ni Usopp. Nakakita naman si Zoro ng puting hayop tapos nakarinig silang tumutugtog at nakita nila ang isang angel na nakatayo sa hindi kalayuan. Binati sila ng angel at nabighani na naman si Loverboy. Nagpakilala si Konis at winelcome ang Straw Hat tapos tinuro nito kung paano buksan ang buko at pinainom kay Luffy. Nasarapan ang ating bida kaya nakitikim na rin si Usopp. Nakita nilang paparating ang ama ni Konis tapos tinanong ni Nami kung ano yung sinasakyan ng ama ng Angel. Ito raw ay isang waver na makikita lang sa Skypiea. Nawala ng kontrol ang matanda sa waver kaya ito ay nabangga sa puno. Naalala ni Nami na may nakuha si Luffy na ganon sa barkong nahulog sa langit kaya naging interesado si Nami sa waver at napag-alaman na dahyal ang nagpapagana rito. Sinubukan ni Luffy ang waver pero hindi kinaya ng kanyang logic ang pagpapatakbo rito kaya sumemplang at nalunod. Wala naman silang no choice kundi sagipin ang ating mangmang na bida. Humingi ng tawad ang matanda sa pagpapahiram ng waver dahil mahirap itong patakbuhin lalo na hindi sila pamilyar dito. Samantala nakita nila si Nami na nagawa itong patakbuhin ng walang kahirap-hirap. Kaya nainis si Luffy dahil napatakbo ng navigator ang waver. Inenjoy ni Nami ang sasakyan at ito ay nag-joyride. Nagpunta sila sa bahay ng matanda para mag-dinner. Dahil sa curiosity ni Sanji sa cuisine ay natinikman niya ang isang panis na sarsa na kinagalit nito. Tanong ni Robin ang tungkol sa dahyal kaya naglabas si Kunis ng halimbawa nito. Tinuro ni Kunis kung paano ito gamitin kay Luffy at nagulat sila dahil nagawa nitong i-record ang boses ng captain. Ito ay isang tone dahyal na kayang mag-record ng boses at meron pang ibang dahyal na may specific na kakayahan.
Samantala nakita ni Nami ang isang forest at kanya itong pinuntahan. Nagtaka si Sanji kung saan na napunta si Nami kaya nabahala ang magtatay na baka nagpunta si Nami sa upper yard na pinagbabawal na puntahan. Pinagmasdan ni Nami ang tinatawag nilang upper yard at nakita ang napakalaking mga puno rito. Pagalaman ng Straw Hat na secret ground ito dahil sa upper yard nakatira si Mighty God Eneru. Naging interesado ang ating bida sa tinatawag na God at iniisip na magpunta sa upper yard kahit na pinagbabawal. Nabahala naman si Sanji nang malaman na lahat ng nagpupunta doon ay hindi na nakakalabas ng buhay. Ginawa itong dahilan ng captain para puntahan si Nami sa secret ground. Samantala pinagmasdan ni Nami ang kagubatan nang may marinig itong mga taong nag-uusap. Sinundan ni Nami ang boses at nakita niya ang isang sirang waver. Ang boses pala ay nagmumula sa isang tondahyal at nagtaka kung ano ito. Nabahala si Nami sa kanyang narinig mula sa bagay kaya nag-decide na itong umalis. Tumatakbo naman ang isang lalaki habang humihingi ng tulong. Aatakihin ito ng isang dambuhalang tuta nang biglang dumating ang isang lalaki na nakasakay sa agila at sinipa ang tuta. Pinag-aagawang tugisin ng mga priest ng upper yard ang lalaki. Walang magawa ang lalaki kung hindi tumakbo nang bigla itong nadapa. Nakita ni Nami ang nagaganap na kaguluhan na kanyang kinagimbal. Hindi na makatakbo ang lalaki dahil napaligiran na ito ng mga priests. Nang biglang dumating ang gerila sa likod ni Nami at pinaputukan ang mga bantay ng upper yard. Hindi alam ni Nami ang kanyang gagawin nang makita siya ng lalaki at humihingi ng tulong. Hindi ito matulungan ni Nami dahil maliit lang ang waver. Biglang may lumabas na liwanag at bumagsak ang napakalakas na kidlat mula sa kalangitan na nagbigay ng final judgment sa lalaki. Umalis na ang gerila habang si Nami ay nakikinig sa mga priests ng upper yard. Nagrereklamo ang mga ito dahil inunahan sila ni Mighty God Eneru sa pagtugis sa lalaki. Narinig ni Nami na sila ang susunod na target ng mga ito dahil iligal ang kanilang pagpasok sa Escapia. Kaya dali-daling umalis si Nami para bumalik sa Going Merry. Dumating ang mga white parades at tinawag na kriminal ang mga Straw Hat dahil iligal ang kanilang pagpasok sa Escapia. Nagtaka ang Straw Hat dahil pinapasok naman sila sa gate. Sabi ng captain na magbayad na lang sila ng 10 beses para maging legal na ang pananatili nila. Pero nagreklamo si Sanji sa sobrang laking halaga ng kailangan ng bayaran. Nag-decide ang mga ito na huwag na lang pansinin ang captain at hintayin na lang ang pagbabalik ni Nami para mabayaran ang 70 milyon na kanilang multa. Hinanap ng captain ang ikapitong miyembro ng Straw Hat at sabi ni Usopp na naglamyarda lang at pagbalik ni Nami ay mababayaran na nila ang multa. Pinagawa ni Luffy ang kanyang waiver sa matanda pero lumapit ang captain at sinabi ang violation of Escapia's property. Kaya nakipagtalo si Luffy rito pero mabilis itong inawat ni Usopp. Tapos namingwit na lang ng isda sila Usopp pero nakabingwit sila ng sea monster at balak kainin si Konis. Kaya agad umaksyon si Zoro at inatake ang dambuhalang isda at kanyang ninakot ito. Nagpasalamat ang matanda sa pagtulong ni Zoro kay Konis pero lumapit ang captain at sinabi ang bagong violation ng Straw Hat sa pagpatay sa rare fish. Pero sinabi ni Usopp na hindi naman pinatay ang isda kaya wala silang nakomit na kaso. Nainis na si Zoro at balak ng pugutan ng ulo ang captain na agarang inawat ulit ni Usopp at pinagtakpan sa panibagong kaso nito. Dumating na si Nami at nakita ang mga white parades tapos nakita rin ang Straw Hat ang pagbabalik ni Nami at sinabi ni Usopp na kailangan nilang magbayad ng 70 milyon para sa multa nila. Naging sarkastiko naman ang mukhang perang si Nami at mas pinabilis pa ang takbo ng waiver at sinagasaan ang captain. Tapos nagdahilan itong nakalimutan niyang magpreno dahil nagulat siya. Sinabi ni Konis na 5th degree crime ang kanilang nagawa at bitay ang hatol dito na kanilang kinabahala. Nagsorry si Nami sa mga white parades at sinabing hindi niya ito sinasadya dahil baguhan lang siya sa pagdadrive ng waiver. Sumingit ang matanda at sinabing mas importanteng dalhin muna ang kanilang captain sa doktor. Nagpaalam ang mga white parades at nag-umpisa ng gumapang paalis. Kinwento ni Nami ang kanyang nakita sa upper yard na kina-excited ni Luffy. Tapos napag-usapan nila na pag hindi sila umalis ay malalagay sa peligro ang buhay ng mag-ama. Ayaw umalis ni Luffy kaya nakipagtalo pa dito si Nami. Biglang bumalik ang captain ng white parades at pinapaaresto sila Luffy. Naglabas sila ng pana at naghanda naman ang Straw Hat. Tinira nila ng Milky Arrow si Luffy pero ito ay nakailag lang. Naglabas ang arrow ng Solid Cloud na ginawang tulay ng mga white parades at sabay-sabay nilang inatake si Luffy pero maliksi ang ating bida. Naglabas ang white parades ng mga patalim, kumpiyansang muling inatake si Luffy gamit ang kanilang triple combo attack. Pero nagulat ang mga to nang nawala ang target at nakitang malagomang tumalsik sa puno. Nagpaikot-ikot sa ere si Luffy at nagpakawala ng maraming suntok sa paligid na isa-isang nagpatulog sa mga white parades. Samantala mula sa malayo nagbanta ang captain dahil sa kanilang ginawa ay nag-commit sila ng 2nd degree crime at ang mga priests ng upper yard ang hahatol sa kanila. Nag-decide na ang Straw Hat na bumalik na lang sa Blue Sea pero gumawa naman ng delaying tactic si Luffy at hiningi ang mga tirang pagkain. Sumakay na ang iba sa barko habang ang iba ay kinuha ang pagkain. Sila Luffy na lang ang hinihintay nila Nami para makaalis nang biglang may humawak sa Going Merry. Kaya nakita na lang nila Usopp na naglalayag na ang barko palayo sa kanila. Pala ay hinihila ng isang giant lobster na may marka ng God sa ulo. Tumalon pababa ng barko si Zoro para atakihin ang giant lobster pero sobrang tigas ng shell nito kaya crack lang ang resulta ng mga atake ni Zoro.
Pinigilan ni Robin si Zoro dahil may mga Sea Kings na paparating kaya pointless din kung tatakas pa sila dahil kakainin lang sila ng mga ito. Kaya wala nang nagawa sila Nami sa kanilang naging sitwasyon. Sabi ng matanda na maaaring dadalhin ito ng giant lobster sa sacrificial altar na matatagpuan sa upper yard. Kaya gamit ang mahpa pinaliwanag nito ang lokasyon ng sacrificial altar at ang Milky Road na kailangan nilang tahakin gamit ang waiver. Walang ibang daan kung hindi ang Gate of Upper Yard at kailangan nilang dumaan sa Gate of Ordeal. Pero hindi ito ganong kadali dahil kailangan nilang harapin ang 4 na priests na bantay ng Upper Yard. Tapos sinamahan ni Connis ang Straw Hat para makakuha ng waiver na kasya ang 3. Nagmamasid naman ang White Parade sa mga Straw Hat. Dumating sila sa pamilihan ng Skypiea at nakita ang takot ng mga tao sa kanila. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad habang si Connis ay binibigyan sila ng free tour sa kanilang pamilihan ng bangka. Nakita ni Luffy ang isang magandang bangka at ito ang gusto niyang gamitin. Sabi ni Connis na hindi yon ang dapat nilang gamitin at pinakita sa Straw Hat ang Dark Crow. Nadismaya ang Straw Hat nang makita ang lumalangway na uwak kaya biglang tumanggi si Luffy na umalis. Sabi ng captain na gusto niyang gamitin ang magandang bangka. Pero pinagsisipa ito ni Sanji para makalog ang maliit na utak. Kaya pumingi ito ng tawad kay Connis at nagpatuloy sa paglakad. Tinuro ni Connis ang gate na kanilang papasukan papunta sa upper yard. Samantala napansin ni Luffy ang takot na bumabaka sa face ni Connis. At sinabi rin ni Usopp na maging ang mga tao ay natatakot sa kanila. Pansin sa paligid ang tensyon sa mamamayan ng Skypiea. Nag-umpisa pa lang si Connis na magpaliwanag ng nilayuan sila ng mga tao. Humingi ng tawad si Connis dahil siya ang tumawag sa Express Lobster na kumuha sa ibang Straw Hat. Ang batas sa kanilang lugar ay pag may nakita ang mga mamamayan na kriminal, ay dapat nilang siguraduhin na makakarafting ang mga ito sa upper yard. Dahil kung hindi buhay nila ang magiging kapalit kaya nataranta ang mga tao dahil sa binulgar ni Connis. Nag-alala ang Straw Hat dahil sinabi sa kanila ni Connis ang mga bagay na yon kaya malalagay ang buhay nito sa peligro. Biglang may umilaw mula sa kalangitan at bumagsak ang tinatawag nilang God's Judgment. Sinubukang iiwas ni Luffy si Connis sa pabagsak na liwanag pero sobrang laki nito kaya hindi nagawa ni Straw Boy. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar na lumikha ng malaking butas sa solid cloud. Kaya alalang hinanap ni Usopp at Sanji ang dalawa nang makita nila si Gunfall na dala-dala ang mga ito. Binitiwan ni Gunfall si Luffy pero si Connis ay dinala niya para mapanatiling ligtas. Nagpasalamat si Luffy at sinabing pupunta pa rin sila sa upper yard. Kaya ginudlock ni Gunfall ang mga ito at nagpatuloy na siya sa pag-alis. Gulat na gulat ang mga tao nang makita ang Straw Hat na nagpatuloy pa rin sa pagpunta sa upper yard. Kaya nasira ang paniniwala ng mga to na matatakot at aalis ang mga Blue Sea Dwellers pag nasaksihan ang lakas ni Mighty God Eneru. Tinatahak na ng Straw Hat ang Milky Road papunta sa upper yard. Tapos nakita nila ang kagubatan na may napakalaking mga puno. Kaya tinignan nila sa mahpa kung ito na ba ang tinatawag na upper yard. Nagpatuloy na sila sa pagpasok sa entrance ng delikadong kagubatan. Kaya nag-umpisa ng maduwag si Usopp dahil sa kanyang mga nakikita sa paligid. Habang si Luffy ay tuwang-tuwa sa kanilang bagong adventure, biglang may lumabas na trap na muntik nang humiwa sa kanilang bank. Kaya nagsagwan sila ng mabilis para maiwasan ang napakaraming trap sa kanilang dinadaanan. Tatamaan sila ng isang malaking palakol pero ginamit ni Luffy ang gambang bazooka para paliparin ang bangka nila. Kaya nagawa nilang lampasan ang unang pagsubok, ngunit hindi nila inaasahan na ulanin sila ng mga spears sa pangalawang pagsubok. Kaya ginamit ni Luffy ang kanyang gambang pinwheel para i-deflect ang mga spears at nalampasan nila ang pangalawang pagsubok. Sumunod naman ay hinabol sila ng napakalaking bumerang at pabalik-balik ito. Kaya natataranta na si Usopp sa pagmamaneho at pag-iwas sa ikatlong trap. Naisip ni Luffy na atakihin ang makulit na bumerang. Pero nag-alangan ito kaya umiwas na lang sila rito. Nagawa naman nilang malampasan ang ikatlong pagsubok pero huli na para umatras sila. Nang lumabas ang isang malaking higad at ito ay sinipa ni Sanji at pinatulog. Kaya panandali ang nakapag-relax ang Straw Hat habang iniisip ang susunod na pagsubok. Samantala naisip ni Zoro at Robin na mag-sightseeing sa upper yard pero pinigilan ang mga ito ni Nami. Sabi ng ating archaeologist na ang nakasulat sa pader ay 1,000 years old na. Maaari silang makahanap ng mahalagang bagay sa ancient place. Kaya kuminang na ang mata ni Nami at sumama sa kanila. Nag-alatarsan si Zoro sa baging para makapunta sa pampang at dalian itong sinundan ni Robin. Susunod na ang kabadong si Nami at pagtalo nito ay dire-diretso siyang tatama sa malaking puno. Pero sinapo ito ni Robin para hindi masaktan. Naiwan ang kawawang si Choppy sa Going Merry para magbantay sa kanilang barko. Samantala nakakita sila Luffy ng 4 na gate na may mga pangalang Swamp Ordeal, Iron Ordeal, String Ordeal at Spear Ordeal. Naisip nila Zoro na pumunta sa kabilang pampang ng madula si Nami at magiging patanggal gutom ng pating. Pero dali-dali naman itong niligtas ni Zoro at sinipa ang pating. Pero naduwag na si Nami at ayaw nang magpatuloy. Kaya nagalit si Zoro dahil sumama pa ito kung mag-aaya ding umuwi. Nagtaka naman si Robin dahil mailupa pero nasa Sky Island sila. Kaya pagtanto rin ito nila Zoro at Nami. Samantala naisip ni Luffy na piliin ang Ordeal of Spear at pinasok nila ang gate. Kaya tinahak nila ang madilim na tunnel nang mabanggit ni Luffy sa kanila na baka parang laro ito. Na sa 4 na gate ay meron lang isang maling gate. Pag napili mo ang mali ay mahuhulog ka sa isla.
Kaya natakot si Usopp sa sinabi ni Luffy pero tinatawanan ni Sanji ang dalawa sa nonsense nilang usapan. Nang makarating sila sa dulo ng tunnel, ay biglang nagkatotoo ang sinabi ng captain at nahulog sila. Kaya maluwa-luwa ang mga mata nila sa takot. Bumagsak sa karuktong ng Milky Road ang bangka at ligtas naman ang ating mga bida. Pinagtawanan ni Luffy ang nangyari sa kanila habang si Sanji ay galit na galit sa kwento ng captain. Nang makita nila ang mga bola sa paligid na gawa sa solid cloud. Kaya sabi ni Sanji na maaaring mga trap ang mga bola, kaya maging alerto lang sila. Pinaglaruan ng dalawang ugok ang bola, kaya nasigawan sila ng kusinero. Nang pumutok ang bola at may lumabas na ahas rito na sinipan ni Luffy palayo. Tapos sinipan ni Sanji ang paparating na bola at ito ay sumabog. Ang mga bola sa paligid pala ay may iba't ibang trap pag pumutok. Nang makita nila ang isa sa mga priest ng upper yard na may kengkoy na itsura, nagtaka sila dahil mukha raw katawa-tawa ang dating nito at hindi malakas. Nang tumalon ito papunta sa kanila at ito ay sinuntok ni Luffy. Pero nakaiwas ito at tinapat ang kamay niya sa face ni Straw Boy. Saka naglabas ng impact na nagpatalsik sa ating bida. Knockout si Luffy sa malupit na atake ng paring bondat. Kaya sumunod na umatake si Sanji pero na-predict nito ang gagawing atake ng kusinero. Kaya walang hirap na iniwasan ng paring bondat ang sipa. Tapos tulad ng ginawa nito kay Luffy ay pinatalsik din niya si Sanji ng walang kahirap-hirap. Tapos sinunod niyang pinalipad si Usopp ng walang kalaban-laban. Bumangon na ulit ang ating mga bida at nagtataka kung anong klaseng atake ang naglampaso sa kanila. Nagpakilala ang paring bondat na si Satori, isa sa 4 na priests ng upper yard. Pinaandar nito ang bangka ng Straw Hat para wala nang masakyan ang mga ito. Tapos nagpatuloy ito sa kanyang kahambugan. At sinabing 10% lang ang survival rate sa kanyang forest. Sa kabilang banda inaayos ni Chopper ang Going Merry nang mapukpok niya ng martilyo ang kanyang kamay. Kaya nahulog nito ang martilyo sa baba. Naisip ni Usopp na sundan ang kanilang bangka at si Luffy ay piniling labanan mag-isa si Satori. Kaya sabi ni Sanji na babalik siya agad pag nakuha na nila ang bangka. Nagumpisa na ang second round ng laban ni Straw Boy at ng paring bondat. Predict ni Satori ang bawat galawan ni Luffy at natawa ito nang makitang gagamitin ni Luffy ang parehas na atake sa kanya. Kaya mabilis itong nailagan tapos hinawakan niya ang kamay ni Straw Boy. Pinaikot-ikot niya sa ere ang ating bida na parang latigo at hinapas ito. Kaya pinahaba ni Luffy ang kanyang braso at humawak sa isang puno. Pero parang bukas na libro lang na binabasa ni Satori ang galaw ni ng ating bida at kanya itong naiiwasan. Sa muling pag-atake ni Straw Boy ay kanya itong tiyanempuhan at sinalubong ng ating bida ang pag-atake ni Satori. Walang magawa si Luffy sa second round ng kanilang laban at binato ito ng paring bondat sa puno. Nilapitan ni Satori ang ating bida at pinatikim ng unlimited attack habang tumatawa. Kaya bumaon ang ulo ni Luffy sa puno dahil sa lakas ng impact ng ataking natamo. Hindi makaalis si Luffy sa kanyang pagkakastak sa puno. Kaya binaling ng paring bondat ang kanyang atensyon sa dalawang humahabol sa kanilang bangka. Nakita ni Usopp ang kanilang bangka at sinabi kay Sanji ang lokasyon nito. Dali-dali naman itong tinungo ni Sanji at inakyat ang puno. Pero lumabas si Satori sa likod nila Usopp at sinipa ang isang bola papunta sa kusinero, kaya nag-warning si Longnose. Tumama ang bola sa isang bola at bumanda ito pabalik kay Usopp. Kaya natakot ito nang lumabas ang isang bulaklak sa surprise ball na kinadismaya ng paring bondat. Pero hindi nakakapit si Usopp kaya ito nahulog sa puno. Samantala nagawa na ni Luffy na makaalis sa pagkaka-stack kaya dali-dali niyang pinuntahan si Satori para sa third round. Ginamit niya ang gambang gatling pero nakaiwas ang kalaban kaya sa mga bola ito tumama. Kaya nagsigalawan ang mga bola at nataranta ang tatlo. Dahil naglabasan ang mga trap sa kada pumuputok na bola. Nagulpi si Usopp ng 4 na singing birds habang si Luffy ay umapoy at nakagat ng pating ang wetpo. Nakaisip ng ideya si Usopp at nilabas niya ang kanyang ultimate invention. Kinawit niya ito sa puno at ginamit na baging kaya nag-alatarzan ito papunta sa lokasyon ng kanilang bangka. Successful na sana ang kanyang plano pero hindi nito na-release ang lubid. Kaya katulad niya si Luffy na nag-alatarzan sa ere. Kaya dinaan ni Sanji ang dalawa sa mabuting usapan kaya namaga ang kanilang mga face dahil sa sipa. Pinakinggan nila ang plano ni Sanji na i-take down muna ang paring bondat bago habulin ang kanilang bangka. Nang magsalita si Satori kaya hinanap nila ito. Tapos bumaba ang paring bondat sa likod ng kusinero at binigyan ng kanyang malupit na atake. Hindi nagawang makapag-react ni Sanji kaya bumulagta ito. Samantala bumaba si Chopper sa hagdanan ng altar para kunin ang martilyo. Nang bigla itong inatake ng pating pero swerteng napunta siya sa ulo nito at nahagis pabalik ng barko. Tapos nakita niya ang whistle na binigay ni Gunpul sa kanila at kanya itong sinuot. Maaari niya itong gamitin para tawagin ang Sky Knight pag nasa peligro ang kanyang buhay. Dumating ang isang priest sa kinaroroonan ng Going Merry. Nang makita ito ni Chopper ay dali-dali niyang pinatunog ang whistle at narinig sa buong upper yard. Samantala mabilis na pinatalsik ni Satori si Usopp at sabay sipan ng bola kay Luffy. Pero hindi na ilaga ni Straw Boy ang bola, kaya sumabog ito sa kanya. Tulad ng mga nakaraang rounds, walang magawa ang ating mga bida sa lakas ng paring bondat. Umabot ang tunog ng whistle sa lugar ni Gunpul, kaya dali-dali itong naghanda para puntahan ang humihingi ng tulong. Nilapitan ni Shura ang takot na si Chopper at kanya itong inatake ng ispe. Nakaiwas si Chopper sa tusok pero nagliyab ang tinamaan ng ispe. Nang makialam pa ang pakialamerong ibon at nagbuga ng apoy kay Choppy. Pero nakaiwas ang reindeer subalit tumama ang apoy sa barko kaya nagliyab ito.
Dali-dali nitong pinuntahan ang apoy at sinubukang apulahin. Naiinis na si Shura dahil patuloy sa pag-ilag ang ating bida at ayaw tangapin ang kanyang judgment. Kaya binigyan niya ito ng combo na suntok sabay sipa at sinundan ng fire blast ang kawawang Rinder. Kada iilag si Choppy sa apoy ay ang barko ang napupuruhan. Kaya nataranta na ito sa mga nangyayari kaya hinugot niya ang nagliliyab na kahoy. Tinapon sa dagat para maligtas ang Going Merry. Sabi ni Chopper na ayaw niyang mamatay at ayaw din masira ang Going Merry na kinagulo ng isip ng paring Bigotilyo. Muling umatake si Shura at sinabing bakit hindi mo subukang lumaban para maprotektahan mo ang sarili mo. Subalit nataranta si Chopper na kahit ang bakal ay kaya nitong sunugin kaya wala na siyang no choice kung hindi lumaban. Sumugod si Shura at nakipagsabayan na si Chopper pero long range ang paring Bigotilyo. Kaya natusok sa balikat si Choppy at sabay sinakal ito para bigyan ng finishing blow. Bigla naman dumating ang Sky Knight at naramdaman ito ni Shura kaya nagawa niyang salagin ang atake ni Gunfall. Tapos sumakay sila sa kanilang alaga at naghabulan sa ere. Tuwang-tuwa naman si Chopper at dumating na ang kanyang superhero. Kilala ni Sky Knight si Shura, kaya naisip niyang dapat seryosohin nila ni Pierre ang laban. Nagsabayan ng pag-atake ang dalawa at mukhang nakakalamang sa laban si Gunfall. Umatake ang paring Bigotilyo at nagpakita ng malupitang galawan ang Sky Knight. Tumalan ito sa likuran ni Shura at tinaas ang kanyang kamay at ginamit ang ataking katulad ng ginagawa ng paring Bondat. Hindi nakaiwas si Shura at tumalsik ito at agaran silang sinapon ng kanilang mga alaga. Kaya mangyak-miyak si Chopper sa tuwa dahil nakakalamang ang kanyang manok. Malaking pinsala ang inabot ni Shura pero kaya pa rin itong lumaban. Samantala nagkamalay na ang ating mga bida at nakita nila ang pinagmamalaking dragon ni Satori. Kaya nagumpisa ng umatake ang paring Bondat at umakma naman na susuntukin ni Luffy ang paparating na dragon. Pero pinigilan ni Usopp ang simple-minded nating bida dahil sasabog ito sa kanila. Kaya nag-decide silang tumakbo para iwasan ang humahabol na dragon. Hindi sinasadyang napatalon sila sa isang bola, kaya sumabog ang dalawa. Habang patuloy pa rin sa paglalaban si Gunfall at si Shura, habang pinapanood sila ni Chopper. Napakalupit ng nagaganap na laban ng dalawa at walang gustong magpatalo. Tapos sumakay sila sa kanilang ibon at sinugod ang isa't isa. Nanghihina na si Shura samantalang si Gunfall ay pagod na. Nang biglang huminto si Pierre sa kanyang paglipad at hindi makagalaw. Sinamantala ng paring Bigotilyo ang pagkakataon para atakihin ang Sky Knight. Kaya binigyan niya ito ng final blow na bumaon sa katawan ng matanda. Nahulog pala sa patibong ni Shura ang Sky Knight gamit ang String Ordeal ability. Bumagsak si Gunfall at nagdire-diretso sa dagat. Tumalon si Chopper sa dagat para iligtas ito habang si Shura ay inatake si Pierre. Kaya sama-sama silang lumubog sa dagat. Nag-decide nang umalis ang paring Bigotilyo at balak puntahan ang ibang Straw Hat. Samantala pinagmasdan ni Nami ang kapaligiran mula sa taas ng puno nang may napagtanto ito. Gulpi ang inabot ng Straw Hat kay Satori habang ang kanilang bangka ay nalalapit na sa exit ng forest. Muling sumuntok si Straw Boy pero tulad ng inaasahan na predict ito ni Satori. Pinahabol si Luffy sa kanyang dragon. Walang magawa ang ating bida kung hindi tumakbo sa sumasabog na dragon. Parang bukas na librong bingbasa ni Satori ang isip ni Straw Boy. Tumalon si Luffy sa likod ng dragon at aksidenteng nahawakan ang string na kumokontrol sa dragon. Kaya pinutol ito ng ating bida na kinagalit ni Satori at hinila ang string. Kaya kasama ni Straw Boy na nahila ang bomba na kinatakot ng paring Bondat. Tapos nagkaroon ng malakas na pagsabog pero nakaligtas pa rin si Satori. Hindi niya namalayan si Luffy na nakasabit sa kanyang pakpak. Kaya gulat na gulat ito nang marinig niyang magsalita si Straw Boy na nasa likuran niya. Dahil sa katabaan hindi niya maabot ang kanyang likuran. Inutos ni Sanji sa captain na wag bibitiwan si Satori dahil ipapatikim nito ang kanyang Ordeal of Love. Kaya nataranta ang paring Bondat at saka ito niyakap ng mahigpit ni Luffy. Tumalon sa ere si Sanji at nagpaikot-ikot pababa at binigyan ng ultimate kick si Satori. Hindi na ilagan ito ni Satori kahit na nababasa pa niya ang nasa isip ng dalawa. Kaya knockout ito sa Ordeal of Love ni Sanji.